Maayong adlaw sa tanan. Kumusta na mo mga Jai og Jong? Medyo nadugay ko mag-upload kay vlog tadakulon ang nangyari sa ako ang life recently. Ay ta, nagalo-halo nagyudan ako ang language. Minsan Bicol, minsan Bisaya, magtagalog ta na lang oy. Nganing magsinarabutan ta. For today's video ay magluluto tayo at ito nga pala yung mga tindang isda ni Papa. So hindi ko na napakita kung paano niya nilinisan yung isda kasi umalis agad siya papuntang bayan. Basta ang alam kong itong isdang to ay kulay pula. Siya na yung pinaglinis ko kasi medyo malaki tong isdang to. Mahirap siyang chop-chopin at linisan. Sabi niya nga kanina masarap daw to kapag iskabeche. Pero sabi ko naman parang mas masarap pag may itlog so gawin na lang natin sarsyado. Pag nagluluto kasi ako ng iskabecheng isda at sarsyadong isda, pareho lang naman silang dalawa ng ingredients. Yung sarsyado nga lang ay mayroong itlog at yung iskabeche ay wala. Pero sa ingredients, parehas lang naman sila. Eh may nakita akong itlog kanina sa kusina kaya sabi ko gawin na lang namin sarsyado. Tapos mas gusto ko nito yung tostado yung isda. So habang piniprito ko yung isda, ihiwain ko muna tong mga ingredients na meron ako. Ito lang naman yung ingredients usually na ginagamit pag pagkaing Pinoy. Naiiba-iba lang naman depende sa kung paano mo timplahin yung ulam. Pero kung sa ingredients lang naman, halos pare-pareho lang din naman talaga. O ako lang talaga yung ganun magluto. Basta ang importante masarap na ulam, okay na. Total kami-kami lang naman dito yung kumakain sa bahay at wala naman kaming gaanong bisita. At para sa akin, mas madaling lutuin yung isda kaysa sa karne. Mas komplikado kasi yung pagluluto ng karne, maraming ingredients at mga powder-powder ang kailangan. Pag ganitong isda, usually sinasabawan lang naman to, o kaya iniihaw. At syempre, mas madaling lutuin ang isda kasi hindi katulad ng karne na kailangan mo pang palambutin. Ang isda kasi pag prinito mo nang mabilis, okay lang. Hindi siya katulad ng karne na magiging makunat. At eto na nga, inahain ko na nga yung prinito kong isda kanina. Mabilis lang naman magluto dito. Masyado na din naman kasing mainit yung lutuan, pati yung mantika. Kaya hindi na mahirap magprito sa second batch. Tapos dito na din pala ako naggisa kung saan ako nagprito, binawasan ko lang yung mantika. Para mas maiwan yung lasa ng isda kanina. Siguro ko yung iba pinapalitan yung mantika na ginagamit nila. Pero ako okay na to. Pareho lang din naman yun. Tsaka sayang din naman kasi ng mantika. Ang mamahal pa naman ang bilihin ngayon. Abay kahit naman talaga nasa probinsya kami ay hindi din naman nagkakalayo yung presyo ng bilihin sa syudad at dito sa amin. Kaya't hanggat maaaring makatipid at pwede pa naman gamitin ay ginagamit ko na. Ito din pala yung itlog na nakita ko sa kusina kanina. Kaya instead na iskabeche, naging sarsyadong isda yung lulutuin ko ngayon. Okay na din naman kasi wala naman yung kapatid kong may allergy sa itlog. So kami-kami lang yung kakain. Luto na! Tapos after kong kumain, nainita na ako masyado kaya nag-aya na akong pumunta ng ilog. Gino-joke ko lang naman sana tong dalawang to na sumama. Parang gustong-gusto din talaga. Ayan pa umaakyat sa akin parang nakikiusap na isama ko daw sila. Ay, nung binuksan ko nga ng gate, grabe talagang karipas ng takbo, tingnan nyo. Iniwan na nga ako at nauna na sila dun sa ilog. Tapos pagkarating ko ng ilog, ay nauna na din pala sa akin si mama, akala ko yung mga aso lang. Inunahan niya din pala ako kasi nainita na din siya. Sobrang presko din talaga ng ilog dito sa amin, kaso ang lamig lalo na pag umiihip yung hangin. Magde-December na kasi, amihan na. So talagang pag maligo ka dyan, dapat magbabad ka na lang para hindi ka lamigin. Medyo nagtagal nga din kami talaga dito sa ilog kasi ang ganda din naman talaga ng panahon, masarap din magbabad. At kung babalik naman agad kami sa bahay ay maiinitan lang din naman kami. Gustong gusto kong paliguan dyan yung aso namin kaso natatakot sa tubig, takbo ng takbo. Palibasa, pinaliguan pa lang namin nung nakaraan. Kaya sabi ko ay next time ko na lang to paliguan pagkasama ko na yung kapatid ko. Eto pala yung gamit kong sabon yung kay Miss Jung pero mag-iingat kayo kasi madaming fake nito ngayon. Maganda kasing produkto kaya marami yung pumipeke. Pero buti na lang inaksyon na ng may-ari. Lamig na nga ako dito kaya umuwi na ako. Masarap din kasi uminom ng kape kasi nilalamig ako. Ang presko kasi ng tubig sa ilog, tamang-tama uminom ng barako. Yung iba nga, yung ginagawa sa kaping to ay pinapakuluan pa. Ako kasi hindi na. Basta galing ko lang initin yung tubig tapos ilalagay ko dyan sa tasa ay okay na. Naluluto din naman kasi yung kape nun. Basta wag mo lang haluin agad. Kayo ba, nakatikim na kayo ng kaping barako? Dito kasi sa amin sa probinsya ay usong-uso to. Tapos eto naman kanina ay may naglibot ng merienda kaya bumili na ako.
Sinapot yung tawag nito dito sa amin. Ewan ko kung ano sa Tagalog, nakalimutan ko na naman. Basta ito yung saging na nilagyan ng harina. Alam ko namang alam nyo to. Nalimutan ko lang nga kung anong tawag nito sa Tagalog. Basta ang importante ay kumakain na ako at nakakahigop ako ng mainit na kape. Kasi lamig na talaga ako. Ang sarap din naman kasi diyang pumesto habang nakikinig ng radyo. Mga hugot ni Papa Dudut. Tirik na tirik yung araw tapos ako nagre-relapse. Akala mo naman talaga ay sawi. Tapos nga, kanina ko pa naririnig yung tunog ng mga paputok. Pero hindi tunog ng piccolo. Kundi itong tinatawag nilang pakboom. Ito pala yung salarin, si Liit. Kanina niya pa pala yung ginagamit. See you sa next vlog!